Oh, kumusta kayo? Ngayon, may pag-uusapan tayong isang napaka-espesyal na araw. Ito yung tinatawag na Sabbath. Pero ano nga ba talaga to? Para saan ba to in the first place? Tara, alamin natin. Paano kaya kung bawat linggo may natatanggap kang isang special na regalo? Isipin mo yon, linggo-linggo. At hindi to basta-basta laruan ha, mas mahalaga pa. Parang isang mystery box na naghihintay lang na buksan natin. Ano kaya laman nito? So, itong regalong to, nagsimula pala to sa isang napakagandang ideya. As in, sa simula pa lang ng mundo. Ang unang chapter ng kwento natin ay kung paano nagsimula ang Sabbath bilang isang regalo ng pahinga. Okay, so ano yung Sabbath? Well, ganito lang kasimple yan. Isa itong araw para magpahinga. Period. Ibinigay ito para maalala natin lahat ng magagandang bagay na nilikha. Parang isang weekly reminder ng pagmamahal at galing ng creator natin. Wow, 'di ba? Napakabuti. Diyan mismo nagsimula ang Sabbath. So isipin nyo, hindi to nagsimula bilang isang mahigpit na rule o utos. Hindi. Nagsimula to bilang isang masayang selebrasyon ng isang perpektong mundo. So, ang point talaga nito, araw to para i-enjoy mo lang yung mundo sa paligid mo. Yung tipong hihinto ka sandali para pakinggan yung huni ng ibon o damhin yung hangin. Araw to para kumonekta sa kalikasan at sa lumikha ng lahat ng to. Pero, gaya ng maraming magagandang kwento, may nangyaring di inaasahan. Yung magandang regalong yun, biglang naging komplikado. Paano nangyari yun? Tingnan natin sa susunod na chapter ng kwento. Yung Sabbath na dapat masaya, naging isang araw na puno ng rules, daan-daan. Alam mo yon, sa sobrang gusto nilang maging perfect sa pagsunod, napuno ito ng mga bawal. Ang focus, hindi na yung, wow, pahinga, kundi, nako, baka may magawa kong mali. So tingnan nyo yung nangyari. Yung ideya ng Diyos, araw ng pahinga, pag-ibig at saya. Pero yung naging rules ng tao, naging pabigat, nakatakot at minsan pa nga, nagiging dahilan para maging malupit sa kapwa. Grabe yung pagkakaiba, no? From a gift, naging burden. And then, dito na pumasok si Jesus. Parang superhero sa kwento, di ba? Dumating siya para ayusin yung gulo, para tanggalin lahat ng kalituhan, at para ibalik yung tunay na ibig sabihin ng Sabbath. Okay, so ito yung kwento, araw ng Sabbath. Si Jesus at yung mga alagad niya gutom na gutom. Dumaan sila sa isang grain field. So anong ginawa nila? Simple lang, pumitas sila ng konti para makain. Pero para sa mga religious leaders, hala, bawal yan, nagtratrabaho kayo. Imagine, yung pagpitas lang para kumain, katumbas na daw ng pag-ani. Grabe no? At dito, binitawan ni Jesus ang isa sa mga pinaka-powerful na linya. Sabi niya, ang Sabat ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Boom! Ang simple, di ba? Sinasabi niya na itong araw na to, para sa atin to, para sa kapakanan natin. Hindi tayo alipin ng araw na yan. Okay, another story. Sabbath ulit. Nasa simbahan si Jesus. Tapos may nakita siyang lalaki na may problema sa kamay, tuyot. Chance na to para tumulong, di ba? Pero andun na naman yung mga kritiko, nakabantay, nag-aabang kung gagawa si Jesus ng mali based sa rules nila. So hinarap sila ni Jesus at tinanang, at itong tanong niya para din sa atin to. Sabi niya, ano ba ang tama sa araw ng Sabbath? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o hayaan na lang? Grabe, di ba? Para kang pinapipili ano ba talaga ang importante. At alam niyo kung anong nangyari? Tahimik silang lahat, walang makasagot. So anong ginawa ni Jesus? Sa harap nilang lahat, pinagaling niya yung lalaki. Ipinakita niya sa gawa, hindi lang sa salita, na ang pagtulong sa kapwa, mas mahalaga yun kesa sa kahit anong rule. At dyan niya ibinigay yung pinaka-summary ng lahat. Sabi niya, kaya't tama lang na gumawa ng mabuti sa mga araw ng Sabbath. Plain and simple. Yun yung bottom line. Okay, so pagkatapos ng lahat ng yan, buuin na natin. Ano na nga ba ngayon ang tunay na kahulugan ng Sabbath ngayong na-restore na ni Jesus yung original purpose nito? So, tatlong bagay lang yan, di ba? Una, araw ito para magpahinga, yung katawan at isip natin. Pangalawa, para maalala natin kung gaano kaganda yung mundo. At pangatlo at napakahalaga, araw to para gumawa ng mabuti at tumulong sa iba. Yan yung ABC ng Sabbath. Kaya, bumabalik tayo sa pinakaumpisa. Ang Sabbath hindi siya pabigat. Isa siyang regalo, isang imbitasyon para sa atin na, hey,
Huminto ka muna, mag-relax, huminga ka, mag-enjoy ka. Design to para sa kabutihan natin. At yung paanyayang ito mismo ni Jesus, parang yun yung pinakapuso ng Sabbath. Hindi lang to tungkol sa isang araw, sa isang linggo, tungkol to sa paghanap ng kapahingahan para sa kaluluwa natin. So, iiwan ko sa inyo tong tanong na to. Paano kaya magbabago ang linggo natin kung may isang araw talaga tayo na para lang sa pahinga, pasasalamat, at paggawa ng mabuti? Imagine that!